Sumamin po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abayaw. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat po ng inaabot ng pangalan ng munting channel nito sa iba't ibang panig ng buong at maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli nating pasalamatan si Abayaw sa buhay na pinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan, maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat, Abayaw. Ngayon po ay September 18, 2025 at ganap na pong alas 4:25 ng hapon dito sa atin sa buong Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga viewers. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga kapatiran sa iba't ibang panig na buong mundo. Magandang hapon din sa lahat po na nagbukas ng kanilang mga cellphones, ng kanilang mga tahanan upang tayo po ay mapanood, mapakinggan dito po sa ating ginagawang pangarap. Araw-araw, Lunes hanggang Sabado, alas 4:30 ng hapon, dito po sa Facebook Live. Muli isang mabiyayang pakinig po sa bawat isa at loobin po ni Abayaw na magpasya ng pangunawa sa lahat po ng aabutin ng pangalan na ito. Natin pong paksa, kaunting kalaman sa kasulatan. Tayo po ay nasa ika-4 ng bahagi, doon po sa ating tinatalakay sa 8:28 ng Roma. Alam natin na ang lahat ng mga bagay ay magkakalakip-lakip na gumagawa para sa kabutihan nila na mga umiibig sa Diyos, sa kanila na mga tinawag ng Diyos ayon sa Kanyang layunin. Muli po tayong pasalamat kay Abayaw sa buhay na patuloy niyang ibinabahagi pa sa bawat isa atin. Sa ating mga kapatiran, sa kapulungan, maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Ganun din sa mga tao dito sa mundong ito. Bagamat marami ng tao ang hindi na natin nakakasama sa mga oras at sandali pong ito at sa araw na ito, ay nagbibigay pa si Abayaw sa atin ng pagkakataon. Masarap na sa bawat araw na ibinabahagi pa niya sa atin na nagagampanan natin yung ating mga gampanin, tungkulin. Pinakamasarap mabuhay ho yun. Hindi katulad noong mga tao na hindi alam na meron palang nabubuhay na bagamat nabubuhay ay patay sa harapan niya. Maraming tao hindi alam yung bagay na yun. Akala nila buhay sila physically, pero spiritually dead pala. Ibig sabihin, puro akala lang, inaakala nila, puro akala na lang. Wala mo talagang matibay na pinangahawakan, na nararamdaman sa kanilang mga puso. Kasi dapat may maramdaman ho yung tao na mayroong espiritu. Natural na hindi makakaramdam yung mga tao na wala namang espiritu dahil patay nga ho eh. Mananatili lamang yung kaisipan niya dito lang, bahagi lang dito sa buhay na ito. Pero yung pagdating doon sa mga pangako may Abayaw tungkol doon sa mga bagay na darating na hindi naisip, hindi nakita, yun yung wala sa mga nasa laman. Sige ho, magandang hapon sa lahat po ng ating mga kapatid. Brad Emiliano Umali, Juliet Umali, Lisa Indinebli Corsiga, Sir Gina Macar, magandang hapon. At sama natin si Brad Arnold Makoko. Ayan, magandang hapon, Brad Arnold, Sister Gina Macar. Brad Joel Suela, Sister Loren Paulan Fernandez, Sister Shirley Reberiza, Brad Ezekiel Umali,
Noli Tungkua, Fortunato Juarez, Brad Edmundo Umali, Brad Wilfredo Bedes. Sana natin si Brad Pedro at Sister Dominga Bedes, Sister Chris de la Cruz Kim, ano nga po si Salori Calderon, Brad Jesse Juarez, Sister Lolita Porciga, Carlo Roll, Sister Cristina Juarez. Kaya magandang hapon po sa bawat isa. Alas 4:30 na. Sir? Melchor Pasis. Ayan. Sige ho. Tuloy na tayo. Alas 4:31 na. No? So, ang pagsahod natin ay doon sa sabi niya sa ASND, alam natin na lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Alam niyo itong sitas na ito, kung talagang maiintindihan lang ng mga nagbasa at nakarinig, ang sarap pakinggan ho eh. Alam niyo kung bakit. Pero mo, sinasabi ni Pablo dyan, alam natin na sa lahat ng bagay, sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos. Mismong si Abayhawa ang gumagawa para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Doon sa mga taong umiibig kay Abayhawa, gumagawa si Abayhawa. Sabi niya, alam natin na ang lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layon. Napakagandang marinig, pero mo lahat ng ikabubuti ng mga umiibig. Naturalmente, kung hindi ka umiibig kay Abayhawa, hindi ikabubuti yun. Hindi ikabubuti. Kaya nga, pagka mapapansin natin, kasi may sinasabi siya dun sa sabi niya, ayan, nalalaman natin na lahat ng mga bagay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Pero mo yun, napakabuti ni Abayhawa. Kasi kung mapapansin niyo doon sa Roma 5:5, sabi niya, at ang pag-asa ay hindi humihiya sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Ibig sabihin lamang dito, kung halimbawa hindi mo inibig si Abayhawa, natural na wala kang Espiritu Santo. Hindi mo siya inibig eh. At yan ang kalimitang ipinakita ni Abayhawa sa panahon natin, miski nung unang siglo, na maraming tao talaga ang hindi umibig talaga sa Kanya. Marami. Kasi kung babalikan natin doon sa 20 talatang sa 1 ng Exodo, sabi niya, at pinapagpapakitaan ko ng kaawaan ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Hindi napapansin ko kasi ng tao yon, na kaya pala talagang dapat uunahin mo si Abayhawa. Pero mo yung sinasabi ni Pablo,
alam natin na ang lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Marami ho ang hindi umibig kay Yabayhawa. Paano, Brad? Diba, lahat ng reliyon tumatawag sa Diyos. Totoo yun eh. Lahat ng mga reliyon, sabi ko nga, may kanya-kanyang Diyos. Bakit natin nasabing kanya-kanyang Diyos? Kasi nga, iba-iba yung Diyos eh. Hindi parehas ang Diyos ng Katoliko at saka Diyos ng Iglesia ni Cristo. Magkaiba sila. Alam niyo kung bakit? Kasi kung iisa lang ang Diyos ng Katoliko at ng Iglesia ni Cristo, ay bakit magkakaroon pa ng Katoliko at saka Iglesia ni Cristo? Isa na lang. Hindi rin iisa ang Diyos ng Adventista at saka INC. Hindi rin iisa ang Diyos ng ABB at saka INC at saka ABB at saka Jehovah's Witnesses. Di ba? Hindi isa. Kasi kung talagang iisa na yung tinatawagan ng tao. Kasi ang sabi nung isang narinig ko, hindi, pare-pareho lang naman yan. Iisa lang ang pupuntahan. Mali. Sa Diyos din daw. Iisa lang ang pupuntahan sa Diyos din. Sino yung Diyos na napupuntahan mo? Kung iba-iba yung tinatawagan mo, iba yung Diyos ng mga Muslim. Iba yung Diyos ng INC. Kasi, bakit natin nasabing iba? Kasi nga, iba yung itinuro nung mga ni Allah sa mga Muslim kaysa itinuro doon sa mga INC or ADD or Jehovah's Witnesses. Iba. Magkakaiba eh. Diba? Meron lang silang common denominator. Either minsan sa pera. Iisa sila. O yan. Diyan sila nagkakaisa. Iisa sila sa doktrina ng impyerno. Iisa sila sa doktrina ng langit. Pero the rest, iba-iba na. Di ba? Ito. So yung binasa ko ay 5:5 ng Roma. Hindi, sabi doon sa FSB, hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ibinuhos ng Diyos sa ating puso ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng banal na espiritu na ipinagkaloob sa atin. So, meron talaga ng banal na espiritu na ipagkakaloob sa lahat ng tinawag. Meron. Ngayon, kung wala yung banal na espiritu na yan, lalabas hindi ka tinawag. Kung wala yung banal na espiritu, kasi may pinagkaloob eh. Ano ba yung ipinagkaloob na yun na banal na espiritu? Efeso 1:13, sabi dito. FSB, ito ang nangyari ng inyong marinig ang salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at ng kayo sumampalataya kay Yahawasyay, kayo rin naman ay tinatakan ng ipinangakong banal na espiritu. Ulitin ko ito ang nangyari ng inyong marinig ang salita ng katotohanan. Ibig sabihin, kung halimbawa ang isang nangaral, kasi sulat ni Pablo yan, ang isang nangaral ay isang ministro ng Iglesia ni Cristo, ang isang nangaral ay isang pastor ng ABT, ang nangaral ay pari ng Katoliko, isang imam ng Muslim, isang obispo ng mga relihiyon. Sila ba meron bang Espiritu Santo? Wala. Bakit? Tingnan ninyo itong Efeso 1:13. Na kaya ka lamang pala magkakaroon ng Espiritu Santo ay dahil doon sa Ebanghelyo, sabi niya, ito ang nangyayari o ito ang nangyari ng inyong marinig ang salita ng katotohanan. Nandun kasi doon sa salita ng katotohanan. Kasi kung salita ng kasinungalingan, aral ng tao, turo ng tao, hindi ka magkakaroon ng banal na espiritu. Kasi kasinungalingan yun eh. Kokontra yun.
So lumalabas ngayon, kung hindi aral ng katotohanan na natanggap mo at aral ng mga reliyon, wala talaga yung banal na espiritu. Hindi ka pala talaga kay Abayawa. Yeah. So kahit na anong gawin ng isang tao o nasa reliyon man o ano mang kinaaniban mong sekta, at wala yung espiritu, yung tatak. Kasi yung tatak, yan ay ibig sabihin, pagmamay-ari ka niya. Gusto ko ibalik sa inyo ng bahagya, no? Nung panahong kanina, pagka yung halimbawa ay hayop, yung baka, kalabaw, nung panahong mga 60, 70s na yan, meron mo bang parang, halimbawa, yung pangalan at apelido mo, yung initial niya. Halimbawa, katulad nun, EO, iyo, o kaya iyo, no? Itatatak yun, bakal ho yun, bakal. And then, babagahin yun, ilalagay ngayon doon sa may parang pigi, nung halimbawa, baka o kalabaw. So, ibig sabihin, pagka naitatak sa iyo yun, pagmamay-ari mo yung baka, pagmamay-ari mo yung kalabaw. Ngayon, meron kang makukuha na parang papel, nakasulat doon. Nakasulat yung nakadrawing ho yung baka, ilan ang puyo, kung saan ang puyo, ayan. Nasa katunayan, pagmamay-ari mo yun. So, walang makakakuha nun. Kasi parang birth certificate, kumbaga. Di ba sa atin, meron tayong birth certificate. Sa kanila, ganun din. Yung tatak na yun, na naandun sa pigi, ay malayo ka pa lang, nakikita mo na yun. Pag may-ari ko yan, akin yan. Binili ko yan ng halagang ganito, o ito yung mga description yan. Parang sa panahon natin ngayon, yung ORCR ng isang motor o ng isang sasakyan, may chassis number, mayroong body number, so nakalagay detalyado. Ito ganon din sa atin. Bakit ganon? Natural. Kasi lahat pwedeng sabihin na sila sumasampalataya, kumikilala. So ang pagkikilanlan pala, kinakailangan yung banal na espiritu ay nasa iyo. Kasi yun yung tatak. Kung wala yun, ibig sabihin, nasa laman ka lang. Ulitin ko. Ito ang nangyari ng inyong marinig, ang salita ng katotohanan. Salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan at ng kayo sumampalataya kay Yahweh Shai, kayo rin naman tinatakan ng ipinangakong banal na espiritu. Yes, hindi. Ito, mababaw na Tagalog ito. Kayo man ay napabilang na kay Kristo nang marinig ninyo ang katotohanan. So, katotohanan talaga yung narinig natin. Hindi hearsay, hindi opinion, o yung sinasabi nga natin na katha, hindi. Katotohanan, no? Ayan. Ang magandang balita kung paano kayo maliligtas sa pagsampalataya niyo sa Kanya. Ibinigay niya ang banal na espiritu na Kanyang ipinangako bilang tanda ng pagmamay-ari na niya kayo. So, ibig sabihin, kung wala yung Espiritu Santo, hindi ka sa Kanya. Kahit na humihiyaw ka, kahit na tuwing linggo ka, nagsisimba, sumasamba, nananalangin, walang saysay, kung wala yung banal na Espiritu Santo bilang tatak. Diba? Pwede mo sabihin mahal kita, Panginoon, iniibig kita, Diyos Ama. Wala rin palang saysay kung wala yung banal na Espiritu
bilang tatak na pagmamayari ka niya. Siyempre, kung pagmamayari ka niya, naturalmente na inibig mo siya. Inibig mo siya. Hindi mo siya binaliwala, sinunod mo siya. Kasi ang kalimitan ho ngayon sa tao, bagamat meron silang tinatawag na Diyos, pero binabaliwala nila. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, mas aktibo sila sa buhay na ito. Mas aktibo, busy sila sa buhay na ito kaysa kay Abay-Hawa. So, paano mong naibig yun? Di ba pagka iniibig mo, halimbawa, doon sa mga kalalaki at kababaihan, pag inibig mo yung isang tao, binibigay mo yung buhay mo eh. Yung sarili mo, yun isa pang, panglamang pag-ibig, Binibigay mo yung lakas mo, binibigay mo yung pag-iisip mo. Ano ba ang gusto mo? Diba? Laging ang gusto mo masunod kung ano yung gusto nung iniibig mo. Kasi iniibig mo eh. Pero bakit si Abay-Hawa? Hindi ganun, no? Siyempre, pagka ikaw ay nasa laman, talagang hindi mo naman siya naiibig eh. Nasa laman ka, may ibig mo yung espiritu. Hindi maliban na lamang talagang yung banal na espiritu ay nasa iyo. May ibig mo talaga siya ng buong puso. So maliwanag yan mga kapatid Miski doon sa lumang tipan, sa sulat ni Moises, sabi niya sa 5 ng Deuteronomy, iyong iibigin ng Panginoong mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Biro mo yung bagay na yan. Minsan kasi hanggang salita na lang. Namumutawi na lang sa bibig, namumutawi na lang sa isip yung iba. Pero yung katotohanan, hindi naman talaga naiibig ng tao si Abay-Hawa. Kaya ibig sabihin, kung ang tao patuloy doon sa pagkakasala, at talagang patay ka sa harapan niya. Di ba? Kaya ang liwanag mo niyang Epeso, kayo man ay napabilang na kay Kristo na marinig ninyo ang katotohanan. Tandaan nyo marinig ang katotohanan. Kasi kung yan ang narinig mo ay kwentong barbero, doktrina ng tao, aral ng puno, hindi katotohanan yun. Kasi nungaling na yun. Magkakaroon ka ba ng banal na espiritu? Wala. Ibig sabihin, kung wala kang banal na espiritu, patay ka. Kasi ang espiritu ang nagbibigay ng buhay. Kung wala ang espiritu, patay ka. Sa laman, walang anumang pakinabang. Ang sinasalita ko sa inyo, pawang espiritu at pawang buhay. Kaya lang tayo nagkakaroon ng buhay dahil doon sa espiritong nasa atin. Diba? Buhay tayo, spiritually. Pero kung wala yung espiritu, ibig sabihin, patay tayo dahil nasa laman ang isang tao na walang espiritu, patay. Di ba? Ang taong walang espiritu, patay. Liwanag nun, ang taong walang espiritu, patay. O yung lahat ng nasa laman, patay. Kaya lahat ng reliyon, ang napakinggan, hindi yung ebanghelyo. Ginagamit lang nila na front yung, alam ba, kukuha sila ng sitas ni Pablo, sitas sa sulat ni Pablo, sitas sa sulat ni Mateo, ni Marcos, ni Luke. Pero yung doktrina nila, talagang aral tao, aral ng founder talaga. Bakit hindi nila nakikita ba yun? Hindi kung binulag sila ni Abay-Hawa, paano lang makikita yun? Di ba? Paano makikita yung isang bagay na pinagbilim na sa iyo? Naalala niyo pa ba yung panahon ni Lot na hinahanap nila yung anghel, hindi nila makita?
Di ba? Sa ganun din, sa panahon natin ngayon. Hindi nakikita ng isang nasa laman yung mga bagay na ayon sa Espiritu. Kita ninyo, inilalaban nila ng patayan yung kanilang abilidad. Yung isa, nakikipaggilitan ng leeg. Magpapaputol ako ng leeg. O, tapos, ikukuha yung kanyang aral. Ang lakas ng loob na sabihin na magpapaputol siya ng leeg. Kasi kung ikaw ay isang tao na iniisip mo na mali yung iyong paniniwala, bakit ka magpapaputol ng leeg? Ibig sabihin, 100% na iniisip mo, inaakala mo na yung aral na daladala mo ay tama. Kaya ka nga naghahamon ng putulan ng leeg. Di ba? Kasi iniisip mo tama eh. Yung aral na daladala mo. Kaso, pagdating sa kasulatan, ang magpapatibay pala yung Espiritu. Yung banal na Espiritu na ibinigay sa atin. Kasi yun ang magiging tatak, selyo. Ano? Na pagmamayari niyan tao o tayo. Kung wala yun, yung Espiritu Santo na yun, yung tatak, nasa laman ka. So, ibig sabihin, wala kasing banal na Espiritu eh. O patay ka sa harapan niya. Di ba? Sabi ni Pablo dito sa Efeso 3:14, tuwing naalala ko ang plano ng Diyos, lumuluhod ako sa pagsamba sa Kanya. Siya ang Ama ng mga nasa langit at nasa lupa na itinuturing niya na kayong buong pamilya. Ipinapanalangin ko na sa kadakilaan ng kapangyarihan niya ipalakasin niya ang espiritual ninyong pamumuhay sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu para manahan si Kristo sa mga puso ninyo dahil sa inyong pananampalataya. Ipinapanalangin ko rin na maging matibay kayo at matatag sa pag-ibig ng Diyos para maunawaan ninyo at ng iba pang mga pinabanal kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang pag-ibig ni Kristo sa atin. Maranasan ninyo sana ito kahit hindi ito lubusang maunawaan para maging ganap sa inyo ang katangian ng Diyos. Purihin natin ang Diyos na makagagawa ng higit pa sa hinihingi o inaasahan natin sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang kumikilos sa atin. Purihin natin siya magpakailanman dahil sa mga ginawa niya para sa kapulungan na kay Kristo siya nawa. Pero may mga sitas na yan, no? Kung ikaw ay nasa laman, hindi mo maintindihan yan, hindi mo maunawaan. Pakaganda pala na sitas na yan. Kung pakikinggan mo at meron kang banal na espiritu, napakaganda. Pero kung nasa laman ka, baliwala. Baliwala lahat yan. Dahil alam niyo bakit? Nasa laman eh. Walang maganda sa laman. Walang maganda pakinggan kung ang isang tao ay nasa laman. Bakit? Patay. Patay siya spiritually. Ang sarap maglingkod kaya Bayawa. Pakasarap maglingkod. Sabi nga kung ito ay noon ko naranasan pa, matagal na. Dapat. Pero hindi. Talagang kanya-kanyang panahon. May kanya-kanyang panahon para makilala, maintindihan natin. Ang sarap. Ang sarap maglingkod kay Bayawa. Ang sarap na nakatutulong ka sa iba. Ang sarap na nakita mo na may nangailangan, may naitulong ka. Ang sarap ng pakiramdam. Kasi nga yung iba, hindi na iintindihan, hindi nararanasan yung bagay na yun. Bakit? Nasa laman kasi. Ipinagdadamot yung hindi kanya. Di ba? Talagang ang laman, sakin talaga eh. Yung hindi iyo, ipinagdadamot, hindi naman kanya. Di ba?
Hmm. Sabi ko nga, napakaganda nung inihalimbawa natin kanina eh. Yung pagtatatak. Pagka meron kang tatak, pagmamay-ari ka niya. O yung hayop, pagmamay-ari ng tao. Kasi, kaya ko nang ihalimbawa yan, dati ho kami yung father ko namimili ng baka. So, tinatatakan. Binabaga namin yung bakal na yun. May iyo. Emiliano, Umali. Itatatak mo yun. Sa pagmamayari mo yun. Walang Ganon din sa atin sa pananampalataya. Walang pwedeng umangkin. Pagka ikaw ay pagmamayari na ni Abayha, walang pwedeng umangkin. Yan ang wala sa reliyon. Kapatid. Kasi alam niyo bakit? Hindi naman ang napakinggan ng reliyon yung katotohanan. Lahat ng reliyon, hindi talaga nakakinig ng katotohanan, ng ebanghelyo, ng katotohanan. Bakit? Pero mo lahat ng iniaral nila wala sa kasulatan. Christmas. Yung bautismo na para sa mga Hudyo, inangkin. Hindi naman para sa kanila. Yung bautismo para sa mga Hudyo yan. Bakit hintil nagbabautismo ka? Di ba? O, merong hugasan ng paa. May banal na hapunan. Di ba? Ginawa yun sa panahon noong unang siglo. Ay naging gaya-gaya. Ginaya sa Katoliko, ginaya sa INC, ABB, may bautismo, ayun, gaya-gaya. Kasi wala yung katotohanan. Efeso 4:21, FSB, kung talagang siya'y inyong narinig at kayo'y naturuan tungkol sa Kanya, kung paanong nakaihawa siya'y ang katotohanan. Nasa Kanya yung katotohanan eh. Di ba? Hindi ba't alam na ninyo ang tungkol kay Yahawasyay? At bilang mga mananampalataya niya, hindi ba't naturuan na kayo ng katotohanan nasa Kanya? Napakinggan na ninyo ang aral ni Yahawasyay at natutunan na ninyo ang katotohanan nasa Kanya. Yan ang ipinaabot sa atin mga kapatid, yung katotohanan nasa Kanya. So wala yung essay, wala yung katha, wala tayong kinatang aral, wala tayong kinatang doktrina, lahat nasa kasulatan. Hindi tayo nagtayo ng simbahan, hindi tayo nagtayo ng kapilya, hindi maninibutos siya. Kaya nga sinasabi niya na doon sa Mateo 16, na itatayo ko ang aking kapulungan. Hindi talagang simbahan ang itinayo, kapulungan tao. Kasi yung tao, yun yung tatahanan niya. Ba't ka magtatayo ng simbahan? Hindi naman siya tatahan doon. So ang itinayo, tao. Yan yung tao na kanyang pinawag, pinili, binanal. Ano sabi ng paksa natin? Alam natin na ang Diyos ay gumagawa sa lahat ng bagay para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Sa kanilang mga tinawag ayon sa Kanyang layon. Sarap pakinggan, no? Kaya sabi ko nga sa inyo, kung nasusunod lang natin yung kalooban ni Abayaw. Kada araw na ibinibigay niya sa atin, yung bawat araw, may bunga. Pero subukan nyo na naging abala kayo sa mundong ito. Tingnan ninyo. Problema ang nakadagan. Isipin dito sa hanap buhay, isipin sa trabaho, isipin sa pamilya, isipin sa pagkain. Ang daming gumugulo sa isip. Pero pag ikaw ay naging abala, pala kay Abayhawa, wala. Maliwanag na maliwanag ang kaisipan mo.
payapa, kagalakan, pag-ibig. Sarap. Sarap maranasan ng lahat. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Dapat lahat ng mga kapatid na nasa kapulungan. Di ba? Sana. Alam ko naman marami na dito nakakaranas niyan. Basta ginagawa mo yung kalooban ni Abay Hawa, yung sinasabi natin, maranasan ng bawat isa. Walang problema. Sabi nila, para namang abnormal yata, Brad, na wala kang problema. O ano ba po problemahin natin? Ano ba po problemahin natin sa mundo nito? Sige nga, mag-isip nga tayo. Kaya ka lang naman nagkakaroon ng problema kasi meron kang bagay na ginagawa, ninanais, na gusto mong mangyari na hindi naman talaga mangyayari. Di ba? Meron kang pinaplano na hindi mo iniisip na kung wala pala siyang bayawa, hindi pala mangyayari. Di ba? O kaya, sapin-sapin ngayon ang iyong problema. Sapin-sapin ngayon yung isipin mo. Sapin-sapin ngayon yung anxiety mo. Halos hindi ka na makakatulog. Bakit? Sobrang abala mo dito sa buhay na ito. Yan. Bakit? Wala yung banal na espiritu. Yung tatak. Wala. Hindi masama maghanap buhay, hindi masama magnegosyo, hindi masama. Kailangan natin yan. Pansamantala. Pero yung maging abala ka sa lahat ng oras, dito sa buhay na ito, at oras. Ikaw mismo yung gumagawa ng problema mo. Di ba tama? O lalo na yung ang tao kasi ngayon, lalo ngayon, instant ang kailangan. Ang gusto kasi instant eh. Sa isang pitik, sarap na meron kang bagong sasakyan, bagong bahay, bagong motor. Sarap Ang sarap magmuni-muni, ang sarap mag-isip, magplano. Kaya lamang, nakiabayhawa ho lahat ng desisyon eh. Di ba? Wala sa atin eh. Di ba? So, pagka gano'n na, ayun, problema ng malaki yun. Saka kahapon nga, nasabi ko nga sa inyo na kung ang mindset lang natin para lang sa araw na ito, lesser ang pag-iisip mo. Kasi dito lang talaga sa buhay na ito, iinog lang. Sa oras, sa panahon na ito. Hayaan muna natin yung bukas. Hayaan muna natin mabalisa siya sa kanyang sarili. Tama yung sinasabi niya noong unang siglo. Yung daw isang siglo, hindi tayo makapagdadagdag ng buhay natin. Bakit tayo sobra ang pag-iisip? Yung nga sinasabi natin, pagka ang tao abala sa buhay na ito, ganun talaga mangyari. Ayan no, ang ganda-ganda ng sinasabi ng ating paksa. Ulitin ko, alam natin na sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Tapos sandamakmak ang problema mo. Sandamakmak ang isipin mo. Sandamakmak ang bayarin mo. Di ba? Ikabubuti. Ayun. Bukas ay ituloy natin kung lulobin niya ba yun. Ayun, maraming salamat sa lahat po ng ating mga non-viewers. Loobin po ni Abay Hawa na nagbigay dagdag kaalaman sa atin. No? Ayan. Sabi ni Brad Fernando Pronebo Villar, tama po bro, Emmanuel, masarap pakinggan, nakakawala ng pagod sa lahat ng ginagawa araw-araw. Pero totoo yan. Totoo naman yun eh. Kasi sabi nga ako sa inyo, kita ninyo, lagi akong nakahangiti, lagi akong
maaliwalas ang aking pagmumuka. Iisipin niyo ba meron akong problema, meron akong mabigat na dinaramdam? Palagay ko hindi. Diba? Dahil nakakangiti ako eh. Yan yung ibig sabihin doon. Brad Jesse Juarez, kaya kahit anong doble ng pagtatrabaho mo bro, kung hindi ipagkakaloob ni Abayawa na magkaroon ka ng bagay na gusto mo, hindi mangyari. Totoo yun. Yan ang isang malaking katotohanan. Kaya nga sabi nga sa inyo, kung talagang susunod lamang tayo dun sa sinasabi ng kasulatan, wala tayong maging problema eh. Yung isipin, wala. Kasi lahat ng ikabubuti, no? Alam natin na lahat ng mga bagay ay magkakalakip-lakip na gumagawa para sa kabutihan nila na mga umiibig sa Diyos, sa kanila na mga tinawag ng Diyos ayon sa kanyang layon. Pero kabutihan pala ang binabahagi sa atin ni Abayaw. Tapos sapo-sapo mo yung noo mo, sapo-sapo mo yung ulo mo. Gusto mo nang iuntog sa pader sa bigat ng problema. Bakit? Ano nangyari? Fernando Pronema Villara, kahit busy sa trabaho at mabigat kapag yawa sa puso, masaya magaan magtrabaho. Isla Maria Victoria, masarap matulog bro pag wala kang isipin. Kaya kung minsan tanghali na ako gising, kung hindi lang ako may alarm ako 8 AM na siguro magising. Salamat po kay Abayawa. At binibigyan niya tayo ng ganyan, di ba? Sarap. Sige, sino pa ba yung aking mga hindi nabanggit dito? Bradnell Umali. Jen L. Juarez, Sister Elizabeth Dens. Magandang hapon. Fernando Pronebo Abiliera. Brad Rodelio Naba, magandang gabi na. Sister Vivian Bando Mana. Rosana Rose. Sebastian Juarez. Sister Lori Calderon. Sister Chris Grisola, magandang hapon. Sister Maria Victoria. Sis Masung Elsie. Elsie Masung. Magandang hapon. Brad Sam Rotoni, Noli Tungkua, Sister Shirley Bandojo Abrera, ayan. Melchor Pasis, Sister Vivian Bandojo Mana, tama po Brad, 100% right, the word is true. God make all together for our own good, to the run of God, for the words of wisdom. Salamat kay Abayawa. Si Abayawa talaga ako nagtuturo eh. Sa bawat sitas. Alam niyo yung bawat sitas na ating pong binabasa. At kapag ang banal na espiritu na ang nagturo niyan, ano na? Sabi nga natin, ito bang ating katawan na ito ay pahina ng pahina, pero yung pagkataong loob, ang lakas. Lumalakas yung pagkataong loob, pero yung katawan natin talagang pahina yan. Lalo't pagka ikaw ay may edad na. Wala tayong magagawa. Ang mahalaga ho yung pagkataong loob. Di ba? Kasi itong pagkataong labas, talagang mamamatay ito. Ibig sabihin lamang, yung pagkataong loob natin, yan ho yung dyan nananahan si Abayawa. Malakas. Diba? Yung pagkataong labas, kung nakikita natin, pahinayan. Mamamatay talaga yan. So, yun nga, bawat araw, sabi mo nga, di ba? Sa bawat araw na atin pong inilalagi sa mundong ito, sa bawat araw, sana maging makabuluhan. Makagawa tayo. Ang sarap pong tumulong, ang sarap makita mo na meron kang natulungan, nagampanan mo yung kalooban niya, na ibigin mo yung iyong kapwa. Baka yung iba, sabi ng iba, Brad, wala akong makitang matulungan eh.
Parang imposible, ano? Kasi alam niyo kung bakit? Kasi hindi malalagay yung sinasabi niyang ibigin mo ang iyong kapwa. Pag ang naging mindset natin, Brad, wala akong makitang matulungan eh. Ibig sabihin, talagang ayaw mo lang. Leo ba? Ang dami eh, ang dami. Sa pali-paligid lang eh. No? Dito lang sa loob ng kapulungan, ang dami. Leo ba? Tsaka yung ginagawa natin pangaral, di ba dapat pagtulong din yun? Di ba? Sige ho. At lobby po ni Abaya, bukas ituloy po natin. Sister Lolita Corsiga. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pangalan ni Abayawa, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan ng pag-aarit, ang kapangyarihan sa kauna-unang panahon natin magpakailanman siya naman. Patuloy po tayong ingatan, gabayan, at patuloy na pagpalain ni Abayawa. Higit sa lahat sa bagay na pang-spiritual. Yan o kasi yung nagbibigay ng buhay sa atin, sa ating pang-araw-araw. Yung pagkain. Kaya nga sinasabi niya, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, hindi sa bawat salita na nagmumula kay Abayawa. Muli maraming salamat sa lahat po ng ating mga kapatid, sa lahat po ng ating mga kapatid na atin pong nakasama ngayon. Pinakain na naman tayo ni Abayawa ng pagkain spiritual. Nabusog na naman tayo sa araw na ito. Salamat kay Abayawa sa biyaya na patuloy niyang ipinagkakalob sa atin. Muli, maraming pong salamat sa ating pong mga kapatid, sa anon viewers, sa lahat ng ating mga followers, sa lahat ng inaabot ng pangaral nito. Muli, maraming salamat. Isang magandang hapon po sa ating lahat.